Sa pagpunta sa abroad, merong mga legal na paraan, pero meron ring illegal na paraan. Pero lagi nyo pong tandaan na lahat ng tinanim, aanihin natin. Binibigyan ko kayo ng babala. Bakit? Kasi yung story na makikita nyo ngayon, mapapanood ninyo ngayon sa Be Empowered program natin, nakapunta siya abroad sa illegal na paraan. Gusto nyo bang malaman? So, i-share ninyo yung link ng program na ito at malalaman natin yung kwento ng special guest natin ngayong araw na ito. Kasama ko po yung special guest natin ngayong araw. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Jonabel Portillo. Jonabel Portillo. Yes. Okay, so gano'n na rin po katagal as an OFW? Mag-16 years na po. 16 years? Opo. Okay, so ang tagal na rin. Veterano na. Taga saan po kayo sa Philippines? Ilagan Isabela po. Ilagan. So, Ilocano rin, di ba? Win, Pastor. Win. Ilocano nga. So, bakit ka nag-decide mag-abroad that time? Anong pinaka-reason mo? Para matulungan ko po yung family ko. When you say family, is yung asawa, anak, or... Hindi po. Nanay ko, tatay ko, sa mga kapatid ko. So, yung family na yun. Opo, family. Ilang taong ka pa lang that time? 23. 23 years old. Saan ka unang nag-abroad? Lebanon po. Lebanon. Pero paano ka nakapunta dun sa Lebanon? Yung first po, 2006, legal po yun. Legal po ako pumunta po. Nag 5 years po ako doon. And then, yung amo ko, hindi niya na ako kayang sahuran kasi natanggal po siya sa trabaho. So, naghanap po ako ng another employer. Pero yung pagpunta mo sa Lebanon that time, sabi mo, in a legal way, bakit Lebanon yung napili mo? Kasi wala pong processing fee. Talagang libre lahat? Libre po lahat. Parang sagot ng amo lahat? Yes po. Parang ganun. And then, sa una mong amo, 5 years agad yung tinagal mo doon. Yes po, 5 years. Nagka-problema lang, di ka kayang Sahuran. pasahuran. So, paano ba doon? Kasi alam natin sa Hong Kong, iba rin yung process. Pag doon, hindi ka na kayang pasahuran ng amo mo, pwede ka pang mag-stay sa Lebanon. Yes po, pwede po. As long na pwede kang maghanap ng amo, may tutulong sa'yo maghanap ng amo. Hanggang ilang araw naman doon? Like for example, Wala pong days. So, hindi ka po bibigyan ng days. Parang dito na may 14 days. so doon, basta okay pa yung visa mo ng hanggang sa ganitong taon, pwede kang maghanap doon. Yes po. So, naghanap ka that time, mabilis ka lang nakahanap o ilang araw rin? Ilang araw din po. Ganun. Tapos nakahanap din po ako agad ng amo. Ng amo. And then, sa pangalawa mong amo, kamusta naman doon? Okay po sila. As in, tinarato nila akong as a family po. Ilang years ka dyan? 2 years lang po. 2 Kasi years lang. 7 years pa akong diretsong hindi muwi ng Pilipinas. Pwede pala yun doon, no? Pwede po ako. So, pwede pala yun naman, diretso ng ganon. Pero, alam ko, in Lebanon, 7 years, ang daming experience. Ano yung parang mga good sides doon? Sa experience mo doon sa Lebanon? Within 7 years na to. 7 years po yun. Yun po, natuto po akong magluto. Kasi Yung pumunta ka doon, di ka marunong. hindi pa ako marunong magluto, maglinis, ganun. Actually, laba lang talagang alam ko. Sa Lebanon ba is malalaki rin yung bahay or Malalaki po. malalaki rin? yung bahay. Pero ikaw lang yung katulong o medyo... Wala po, ako lang po. Ikaw lang talaga. Opo. So, nag-aalaga ka rin ng bata doon or not really? Linis lang talaga? Yung first employer ko po, may bata, isa lang. Yung second employer po, malalaki na po sila. So, talagang linis lang, linis organized lang lang, and everything. So, merong good side, merong bad side. Kailan ka pumasok ng Lebanon ng illegal na? Mga 2015, 16, ganun po. Pero bakit? Umuwi ka na muna ng... Opo, umuwi ano, parang nag-for good ka? Opo, Parang ganun. nag-for good Ilang po years ako. ka rin?
doon? Magti 3 years din po ako nag-for good sa Pilipinas. Pero bakit naisipan mo mag-for good? Nakapag-ipon-ipon ka na nun? Hindi po, kasi na-miss ko na po yung nanay at tatay ko po. Kaya umuwi na po ako. So, umuwi ka dahil sa Family. sa parents mo. And then, bakit kang nag-decide, kailangan ko bumalik again? Wala na pong pera. Wala na pong pera. Naubos na po yung ipon. So, within 3 years, naubos lahat. Yung Opo. 7 years mong pinag-ipunan, 3 years lang, tingnan ninyo. Mas malaki rin talaga yung expenses than income rin talaga. And sa Philippines, yung nag-stay ka ng 3 years, wala kang work o may work ka naman? Meron po. Nag-work po ako sa isang coffee shop po. Sa dati ko din po. Boss din po. Pero talagang hindi talaga kaya ng Hindi kita. po talaga. So, yung bumalik ka doon, Lebanon again or hindi? Lebanon ulit. Pero ito na yung illegal or Ito na na po yung yun, illegal? ito na po Paano yun. yun? Paano yung nangyari? Kasi po noon dapat po supposed to be na pupunta po kami ng Erbil, Iraq ng kapatid ko. Isang amo po sana doon. Kaso po na-offload po kami noong time na yun. Nag-apply Bakit po. yan? Maganda rin yung pag-usapan. Bakit yun na-offload? Kasi po, kasi bawal din po sa Erbil, Iraq eh. Kaya hindi po pwede. Illegal din po doon. So parang papasok kayo doon nang magbabakasakali lang. Opo, Parang gano'n. opo. So papasok kayo parang tourist Opo. and doon na yun. Opo. Parang ganoon. Opo. Dito po kami sa dadaan dito sa Hong Kong po sana. Dito po kami magtutourist ng 3 days and then dito aayusin yung papel. Tapos pupunta na po ng Erbil, Iraq. So, unfortunately lang, hindi ko alam kung unfortunately o fortunately, pero na-offload kayo. Na-offload po. So, pero gumawa pa rin kayo ng paraan. Ako na lang po. Ay, Kasi ikaw na lang. kumontak po sa akin yung in-applyan ko ng Lebanon. Tapos yun po, ginrab ko na din po yun kasi walang-wala na po talaga na. So, sila rin yung nag-suggest yung ganyang paraan or hindi naman? Hindi, ibang ano po yun, ibang agency, ibang tao din po. So, paano yung illegal way ninyong mong pagpasok doon sa Yun po, Lebanon? yung ano po, may kausap po ako na pupunta po ako, luluwas po ako ng Manila again and then pupunta po ako ng Zamboanga. Doon po ako dadaan. Airplane po doon ako dadaan sa Zamboanga. So, Manila, so airplane to Zamboanga, Opo, and then? And then doon po, mag-i-stay po kami doon hanggang maayos po yung papel namin. And then dadaan po kami ng Malaysia po, by boat po. So, by boat, going Opo. to Malaysia. Yes po. And then, kapag, so paano yun? Kapag by boat from there to Malaysia, kailangan nyo pa ng passport o hindi na rin? Hindi po. So parang illegal, Illegal yun na po yung talaga. illegal way. Yun po yung illegal way talaga. Kasi medyo malapit lang yung Zamboanga sa Malaysia. Yes So po. talagang hindi kayo dadaan sa immigration and Hindi everything. po. Talagang directly lang doon Yes po. sa Malaysia. And then pagdating sa Malaysia, Pagdating sa Malaysia po, nakakatakot po kasi as in yung susundo sa amin, doon kami sa pick-up. Nakahiga talaga kami. Tinatago po So, talaga kami. from Malaysia going hanggang doon sa Lebanon, illegal na naman. Hindi po. Sa Malaysia na po, nag-stay po kami sa isang bahay. Mhm. Doon na po inayos yung papel namin na legal po. Itong from Zamboanga to Malaysia, yun yung illegal. Opo. So, kinakailangan yung humiga doon sa... Opo. So, may mga kasama ka that time? Marami po kami. Marami So, po. basically, nangyayari talaga yan. Yes po, nangyayari po talaga. As in, marami po talagang ganong nangyayari. Pero alam mo yung consequence if ever na mahuli kayo that time? Yes po. Hinanda mo na rin yung sarili Yes mo po. that time. Alam kong risk po talaga siya, pero nakipagsapalaran po ako kasi para So, basically, hinanda mo na rin yung sarili mong makulong. yes po. Kasi ganun naman talaga yun. So, kapag nag-take ka ng risk, kung papalarin, edi yung makarating. Kung hindi, edi... Opo. Kasi may nabalitaan na din po na may nakulong po doon. Gusto ko sanang umatras, pero... So, yung nasa Malaysia ka na, dun lang inayos yung mga papers ng lahat. Doon na yung pagpunta mo sa Lebanon na legal. Parang Legal ganun. na po. So, doon papasok Lebanon, legal na yung lahat. So, ilang years ka nag-stay doon sa Lebanon afterwards? 2 years din po. 2 years 2 rin. years po. And after ng Lebanon na yan, dito na sa Hong Kong. Opo, dito na po. Pero bakit Hong Kong na yung pinili mo? Kasi po, yung pinsan ko po, naghahanap po siya ng makakasama. Kaya ako po nini-recommend niya. Kaya napunta po ako dito. So, ano yun? Lebanon to Hong Kong na o umuwi ka pa rin ng Pinas? Uwi po ako ng Pilipinas after 2 years po. Tapos, And then, gano'n ka nakatagal sa Hong Kong? magsi 7 years na po. Pero nakailang amo ka na rin dito? Isang amo lang. Isang amo rin. So, talagang okay na okay yung amo Okay na po yan. yung amo po. Pero, paano ka nakapunta dito sa health center? Year 2018 po, yung kabildingan po namin, in-invite po ako dito. And then after that po, nag-stop po. Nag-stop po kasi nag-pandemic. Hindi po kami, hindi kami pinalabas nila amo. And then nung nag-pandemic na, nung tatapos na yung pandemic,
Di na po ako bumalik. So, kailan ka na lang nakabalik again? Mga 2020, Yun na yung tuloy-tuloy, di ba? Opo. 2024. 24 po. So, basically last year lang. Opo. Pero- Mag-1 year higit na din. Pero bakit, ano yun? Paano yung pagbabalik mo that time? Parang, Sa about po sa family. so talagang, Kasi napuno na po ako. Kasi napagod po. pero ano yun, naalala mo yung church? Opo, naalala ko po yung church. So, naalala mo yung health center natin and then, ikaw na lang yung bumalik kusa. Opo, bumalik na po ako kusa. Kasi basically may idea ka na. Opo. So, dahil magulo na yung family, saka ka na rin pumunta Opo. dito. So, since na nagtuloy-tuloy ka, mga more than 1 year na rin. Opo. And then sa more than 1 year na to, paano ka natulungan ng health center? Natulungan po ako ng health center to paano ko po i-handle yung problema ng family. Mhm. Kasi po noon, nung wala pa po ako dito sa health center, as in pag may problema sa bahay, as in yun na lang po, nakafocus na lang ako doon, hindi na ako makapag-work sa trabaho ko. Ganon. Tapos doon na lang talaga yung focus yung mind ko. Tapos nung nandito na po ako, doon ko po natutunan na dapat wag doon and then I-surrender na lang sa surrender na Panginoon. lang po. Yun. So, yan rin yung gusto natin actually, maintindihan ng mga nanonood sa atin. Kayo pong nanonood sa amin right now, siguro same na same kayo. Yung utak ninyo nandoon kung paano nyo aayusin yung pamilya ninyo, hindi nyo naman kayang ayusin yung pamilya ninyo. Nakatutok doon. Para bang yung pag-iisip ninyo, para bang magically nagbabago sila. No. Hindi ko binabasag yung pag-asa nyo, pero it's not like that. Kailangan nyo pong matutunan na minsan may mga pagkakataon na dapat yung ibigay na lang sila sa Diyos. Pero minsan, madamot kayo. Sa paanong paraan? Gusto nyong solohin yung lahat. Nagiging selfish kayo. Bakit? Kasi gusto nyo, hindi, ako kaya ko to. Nakala mo selfish ka na nawawalan ka na ng halaga sa sarili mo. Sa case niya na natulungan siya ng health center na ma-realize na hindi niya kayang baguhin yung pamilya niya. Na-realize siya na dapat ibigay sa Panginoon. Ganun rin po yung dapat ninyong gawin. Ngayon po, okay na yung isip mo, okay na yung na po. family, Opo. okay ka na kasi binigay mo sa Panginoon. Yes po. Yan yung gusto namin na mangyari sa inyo, maging okay rin kayo. That's why visit po kayo sa help center namin. Nandito po yung mga counselors natin para payuhan kayo sa napakaraming issue ng buhay. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong testimony at for Maraming sure, salamat din po. marami kayong natulungan. Sana po natulungan kayo nitong program na ito. That's why, i-share nyo po yung link. Pagpalain po kayo ng Diyos, ingat po kayo. Hello, ako po si Pastor Joshua, dito po sa UCKJ Health Center, dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony, ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.